tayong mga bomba dito, mga kapatid. Ang tanging sandata natin, ang ating mga dalangin, ang ating papuri, pasasalamat sa ating dakilang Ama. If they come from a place of violence, Nasa sariling bansa mo, ibig sabihin ng kaya pumapay ng mga Diyos na yan, inumura ka ng dangal nila. the kingdom nation is the expert on peace. Kay bao mo, anak. Darapeños are peace-loving Filipinos. Kahit saan ka man pumunta, lahat nagsasabi, good triumphs over evil. Hindi ka mo din ako rin sa kapwa. Ako pupunta ka mong balay. The arrest warrant has become used as an instrument to oppress rather than to arrest. Kaya nga, muli ako nananawagan sa mga kababayan natin, yung pang-aapeng ginagawa sa KOJC, hindi lamang po yun doon sa kanila, kundi sa bawat isa sa atin. Iglesia ni Cristo, mga Muslim, mga Kristiyano, yan po ang sinasabi sa atin, maging mga Katoliko, ipaglaban natin ang mga Pilipino. Kasaysayan ni Bahagyang ngayon. Mga kababayan, bumalik. Bumalik! Marcos salot sa kasalot-salutan. Marcos salot sa kasalot-salutan. Marcos salot sa kasalot-salutan. Marcos salot sa kasalot-salutan. Ang malulubhang pagsisinungaling at ang utak ala kriminal ni Marcos upang iutos na di baling may masaktan, di bali nang magsinungaling sa mga sibilyan, ginawa niyang pangtakip ang kanyang otoridad bilang Pangulo para ipagpapatuloy ang terorismo at pananalasa ng kanyang puwersa sa mga pulis. At dahil dyan, bago ang ibang tagapagsalita, Brother Franco, mauuna muna ang ating kaibigang naghahayag din ng katotohanan, isa sa independent media vloggers na gumagamit ng internet para ipahayag ang katotohanan. Pakinggan natin ang pahayag sa gabing ito ni Peace Doc. Maraming salamat ka, Eric. Patapang ng patapang na po tayo dito sa Liwasang Bonifacio! Mga taga Kingdom of Jesus Christ, mapalad po kayo na meron kayong isang pastor, leader na may tapang at malasakit. Nakakahanga po si Pastor Apollo C. Kibuloy na kahit alam niya na delikado ang pagboluntaryong pagsuko sa gobyernong bangag, pero hindi niya po yun inisip. Hindi niya inisip ang kanyang personal interest, kundi inisip niya ang lahat ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Kakaiba ho itong taong ito, si Pastor Apollo C. Kibuloy. Maswerte po kayong lahat, Kingdom of Jesus Christ! Pero kung gaano ho kayo kaswerte, ganon din naman tayo kamalas, mga Pilipino, na nagkaroon tayo ng isang Pangulong sinungaling at banag!
Mga kapwa ko Pilipino, Hindi alam. hindi lang ho ang sinisigaw namin dito sa Liwasang Bonifacio na hustisya para kay Pastor Apollo C. Kibuloy, kundi hustisya ng sambayanang Pilipino! Hustisya po ang isisigaw natin dahil meron tayong presidenteng sinungaling! 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 Nako, hindi lang sinungaling ang pagkatao ng presidente ng Republika ng Pilipinas, kundi buang pa! Aliw! Aliw! Buang! Bali! Buang! At Grabe! Hindi ko po ma-attempt na ganito po pala ang pagkatao ng ating Pangulo. Kayong mga BBM supporters, kayong mga Ensaymada vloggers, buti nga sa inyo! kaya nyo kayang ipagtanggol ang kasinungalingan at kabuangan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas na tahasang inamin niya sa harapan ng mga bayad na mainstream media? Anong inamin niya? Sinabi niya ho mismo na panood ho ninyo na siya ang may utak at nag-utos sa kapulisan sa Davao City na guluhin ang Kingdom of Jesus Christ! Ito pa. Pananagutan niya pag ganun. Kailangan po talaga na itong si Dayunyor magpatingin na sa psychiatrist. Tama! Hindi lang po ang isisigaw natin ngayon na hair follicle drug test, Mental pa! kundi isisigaw natin ngayon na dapat magpadala na siya sa mental hospital! Bakit ko nasasabing dapat niyang magpadala sa mental hospital? Napaka-consistent niya. Napaka-consistent niya magsinungaling sa harapan ng mga bayad na media. Oo, true! Sinabi niya nung una na wala umanong mga armas ang mga kapulisan na lumusob sa Kingdom of Jesus Christ compound. Pero inamin mismo ni Capretore, kapritawag ko dyan, hindi yan diwata, impacto, doon sa nangyayaring Senate hearing, tinanong siya ni Mayor Basti Duterte kung kayong mga kapulisan na lumusob sa Kingdom of Jesus Christ, kung may dala ba kayong mga armas? Anong sagot ni Tore? Meron. Meron silang dala. O, diba? Hindi na nakuha ang Tore lang si Tore. Hindi nakuha. Si Tore at saka ang Tore. Mismong si General Tore na ho ang umamin kay Senator Bato, kay Mayor Basti Duterte at sa maraming Pilipino nakapanood sa buong mundo na may dalang armas ang lahat ng mga kapulisan. Subalit, nakakalungkot ho dahil humarap na naman kanina Oo. si Bongbong Marcos Nakatuksido pa. sa media at tahasang sinabi na naman na wala umanong mga armas ang mga kapulisan na sumugod sa Kingdom of Jesus Christ. Sinungaling! 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 Anong tawag sa kanya? Bali. Hindi buang. Buang man yan sa Bisaya. O, true. Sa Bisaya, bali, buwang. Kaya kawawa ho tayong mga O, Pilipino. true yan. Grabing kamalasan ito. Malas talaga.
Nagkaroon ho tayo ng presidenteng buwang-buwang. Bukod pa riyan, last na lang to. Alas ka lang ba? Isipin mo, ang lakas ng loob niya magsabi sa harapan ng mainstream media na umano, wala umanong nasaktan na mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Sinungaling! 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 Kaya tama talaga yung sinabi ni Maharlika, yung political vlogger na makabagong Gabriela Silang sa ating henerasyon, na talagang may sapat, may problema, adiktos, benediktos, itong si Dayon Nyor. Bakit nawawala ang trolls? Labas! Nyor! Bibim! Nasaan ka man ngayon? Sana nasa mabuti ka. Sana may mas masangka, bangal. Barangin mo. Nakakahiya talaga, nakakahiya. Tuloy yung Pambihira, mantakin mo, sinabi niyang walang nasaktan, pero may namatay. Marcos Baliw! Marcos Baliw! Marcos Baliw! Marcos Baliw! Baliw! Nyor, bakit gagaling nga ng ayun niya? Oy, what's funny? What's funny? What's funny? Mga kapwa ko Pilipino, husgahan nyo na lang kung naniniwala kayo sa amin dito sa Liwasang Bonifacio. Hindi po namin kayo pinipilit. Pero panoorin nyo po ang interview mismo ng Presidente ng Republika ng Pilipinas at dyan matutuklasan ninyo na kailangan talaga magpadala na si Bongbong Marcos sa mental hospital! Marcos Baliw! Marcos Baliw! Marcos Baliw! Marcos Baliw! Marcos Baliw! Marcos Baliw! Papayag pa ba tayo na lukuhin ng pamahalaan ito? Handa na ba kayong ipaglaban ang ating demokrasya? Handa na kayong ialay ang ating buhay? Kung si Pastor nag-alay ng buhay para sa lahat ng manggagawa ng KOJC, handa rin ba kayong ialay niyo yung buhay? Hindi lang kay Pastor, bagos sa buong bansa? Hindi ko na patatagalin pa, isa sa ating kasama dito na magsasalita ay handang-handa ng ialay ang kanyang buhay kahit mauna pa siya sa Malacanang.